Nestor, ang may mutya ng Berda na tinta sa katawan laban sa mga aswang. Sa liblib na bayan ng Rizal sa Cagayan, may isang lalaking kilala sa katahimikan at kakaibang katauhan, si Nestor. Tahimik siyang mananahi sa araw, ngunit sa gabi may lihim na binabantayan. Sa kanyang dibdib, braso, at likod, nakaukit sa balat ang kakaibang berdang tinta, mga hugis na hindi basta disenyo, kundi mutyang nagtatanggol sa kanya mula sa mga nilalang na walang habag, mga aswang. Ang mga taga-baryo'y sanay na sa bulungan, may nawawala tuwing kabilugan ng buwan, mga bakas ng kalmo sa dingding, at sigaw na napuputol sa dilim. Ngunit sa gitna ng takot, iisa lang ang hindi natitinag, si Nestor, sapagkat kilala niya ang kinakatakutan ng iba, at kilala rin siya ng mga halimaw. Gabi noon ng Huwebes, ang hangin ay maalinsangan ngunit tila may di mapang-ala ng lamig na dumadaloy sa mga sulok ng mga kubo. Nakaupo sa gilid ng makalumang makinang panahi si Nestor, tinatapos ang barong ng isang ikakasal, tahimik, hanggang sa may kumalabog sa bubong. Hindi paan ng tao, hindi rin hayop, bagkus, ang tunog ay parang kuko na humahagod sa pawid. Tahimik lang si Nestor, inilapag niya ang karayom, tumayo at naghubad ng kamiseta. Sa kanyang dibdib, kumislat ang itim na berdang tinta, mga linya ng alon, sibat, bituin at dahon, parang nabubuhay sa ilalim ng balat. Hindi pa oras, mahina niyang sabi, pero alam niyang naroon na sa labas ang nagmamasid, nag-aabang ng tiyempo. Ang berdang tinta ni Nestor ay hindi basta tato, ito'y pamana mula sa Tiboli na nakilala niya noon sa pangingisda sa Apari. Hindi ito kwento ng ritual, bagkus ng pakikipagkasundo, kapalit ng proteksyong nakaukit sa balat niya ay tungkuling pagharapin ang sarili sa kasamaan kapag kinakailangan, at ngayon, kinakailangan. Sa dilim, biglang kumisay ang lampara, hindi namatay, pero tila nabawasan ng liwanag. Sa labas, umalon ang mga dahon ng saging kahit walang dapyo ng hangin, may mababang ungol, hindi tao, hindi hayop. Pumasok si Nestor sa loob ng kanyang bowl, hinugot ang mahabang dahon ng talam, sandatang nalublob sa langis ng niyog at dinilaan ng apoy. Hindi ito ordinaryong gulok, ito'y espesyal na katambal ng berda sa kanyang katawan. May kumalabog ulit, mas mabigat, parang balakang na bumagsak sa bubungan. Narinig niya ang pangangake, tapos biglang katahimikan. Nanginginig ang aso sa silong ng bahay, dumidikit sa lupa. Tao ka ba o hindi? Sigaw ni Nestor. Walang sagot, ngunit may ungol, mas malalalim, mas sabik. Sa may bintana, isang pares ng dilaw na mata ang lumitaw, mabanayad, kumikislap, hindi galit, kundi uhaw. Ngiyi, mahaba, parang hinihila ang sarap ng dugo sa hangin. Hinawakan niya ang hawakan ng talam at pumulupot sa pulso niya ang berda, mainit, parang sinusunog ang laman, senyales, handa na. Biglang bamuka ang pawid sa bubong, bumagsak ang isang nilalang, mahaba ang buhok, nakausli ang bibig, pulang-pula ang dila, hindi ito babae, hindi lalaki, isang halimaw na gutom. Sumalakay ito, mabilis, tila kislap ng kidlat, ngunit sinalubong ni Nestor, tumama ang talam sa balikat ng aswang, umatungal ito ng matinis, sabay atres, bumaluktot ang gulugad na parang ahas. Hindi pa ako patay, sabi ni Nestor, kalmado ngunit matalim. Sa kabilang kubo, may narinig na iyak ng bata, nagtakbuhan ang mga kapitbahay, ngunit walang nang ahas lumapit kay Nestor, alam nila, hindi yun pangkaraniwang laban. May aswang sa biga ni Mang Tomas, sigaw ng isang babae sa labas. May nalunod na sisiw sa hangin, papunta kay Nena. Sa gitna ng kaguluhan, isa lang ang direksyon ng panganib, papalapit sa baryo. Marami sila, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Bamuka ang likod ni Nestor, tila nababanat ang laman, ang mga berda sa kanyang katawan ay kumalat, parang itim na ugat na kumikilos. Hindi niya ito kontrolado, ito ang mutya, gising na. Sa bubong, may sumipol, sa puno ng santol, may gumapang pababa. Isa, dalawa, tatlo, nakanganga, may pangil, naglalaway. Kunin niyo ako, sigaw ni Nestor, huwag ang mga walang laban. Sa unang hakbang niya palabas ng kubo, kumikintab ang kanyang balat sa ilalim ng buwan.
ang Berda ay naging sandata, hindi nakikita ng mahina ang loob. Ngunit sa halimaw, ito'y apoy, una niyang sinalubong ang nasa puno, tumalon itong pababa, nakabuka ang kamay na may kuko, WHAAAK, naputol ang braso ng halimaw sa isang hampas, nagngangalit ang isa pa, umikot sa gilid, kakagat sa leeg ni Nestor, bigla nitong naamoy ang balat niya, umatras ito, takot. Mutya, bulong ng halimaw, tagapaglihis, ngunit huli na ang takot, damapo ang talam sa batok nito, bumagsak, isa pang aswang ang tumalon mula sa bubungan, mabilis parang paniki, nanginginig sa galit, ngunit inihagis ni Nestor ang kanyang patalim, tumusok. Tatlo ang bumagsak, ngunit narinig niya pa ang yabag, marami pa. Tahimik na uli, ngunit hindi pa tapos, napansin ni Nestor ang isang bagay, may sugat ang aswang na gumapang palayo, hindi ito lumaban, nagmamadali, na para bang may babalitaan. Hinuyam niya ang kamao, hindi sila basta gutom, may pinuno. Sa malayo, may nagliliyab na talam ng matang mapula, hindi lumusab, hindi nagpahayag, tila nagtanaw ng sukatan. Ito ang gabi na hindi matatapos sa simpleng laban, ito ang simula ng digmaan. Pumasok si Nestor sa loob ng kubo, kinagat ang panyo at binalutan ang sugatang balikat. Nakaupo siya habang pinagmamasdan ng mga berdang tintas sa katawan. Mainit pa, buhay pa, kung gusto niyo ako, bulong niya sa sarili. Dito niyo ako hanapin. Sa labas, ang mga aso ay tuloy ang takatak sa buntot. Ang mga lampara sa baryo'y kumukutita. Walang sigaw, walang galaw. Tandaan, sa Cagayan, may gabing hindi basta gabi. Kapag nagising ang mutya, may kakaharaping lagim. Madaling araw na nang hamupa ang kaguluhan, ang katahimikan ng baryo ay hindi kapayapaan, kundi tensyon, nagtago ang mga tao sa loob ng kanilang mga kubo, nakapako ang takot sa bawat kisame, sapagkat alam nilang hindi pangkaraniwan ang dumaan, sa silong ng bahay ni Nestor, naniniklap pa rin ang mga aso, nanginginig, tila may naamoy na hindi makikita ng ordinaryong mata. Si Nestor, nakaupo sa tabing hagdang kahoy, may tamlay sa balikat, ngunit matatag pa rin ang titig. Sa balat niya, ang berda ng tintay hindi na umiinit, ngunit nananatiling malagitik ang pakiramdam, parang isang apoy na pansamantalang pahinga lamang. Hindi ito simpleng panggabi, ito ay babala, bandang ika-6 ng umaga, dumating si Kapitana Salud, matikas pa rin ang tindig kahit may edad. Kilala bilang pinakamatapang sa barangay, may mga kabataang may dalang sibat at itak na kasama niya. Nestor, saad niya, may nakita kaming bangkay sa may sapa, wala nang tiyan, wala nang laman loob. Hindi kumibo si Nestor, ngunit tumayo siya kaagad, hindi takot ang laman ng kanyang mga mata, kundi paghahanda. Mukhang bumalik na sila, matagal nang hindi sumasalakay ang ganun karami, dagdag ni Kapitana. Hindi sila patapos, sagot ni Nestor, sinusubukan lang nila ang depensa. Pumunta sila sa lugar ng insidente, ang sapa ng daligan ay tahimik, malinis ang agos ng tubig, subalit may bahid ngayon ng lagim, sa gitna ng batuhan, nakahandusay ang bangkay ni Mang Tomas, ang magsasakang kilala sa gabi-gabing pagbabantay sa palayan. Hubad ang dibdib, butas ang sikmura, nilamon ng wala sa hustisyang hayop. Pero may kakaiba, sa balat niya, may nakaguhit na mga gallows na parang sulat, hindi kagat. Parang sinadyang lagyan ng marka, lumapit si Nestor, yumuko, at pinagmasdan ng malapitan. Ang gallows ay magkakapareho, 3 pahabang sugat na magkakatabi, hindi pa kaagit, hindi pa kalmo. Pinag-iwanan siya ng Senadorias, bulong niya, tinutukoy nila ako. Napalunok ang ilang kabataang kasama, anong ibig mong sabihin, Nestor, bakit ikaw? Tanong ng isa. Sumagot si Nestor nang hindi lumilingon, may utang silang gusto nilang singilin, at ako ang tanikala ng utang na yon. Pagbubunyag ng lihim kay Kapitan na naglakad sila palayo sa bangkay, hinarang si Nestor ni Kapitan Salud. Ano bang hindi mo sinasabi sa amin? Kung ikaw ang target nila, pati baryo namin madadamay. Saglit na natahimik si Nestor, bago niya inangat ang manggas ng kanyang damit, lumitaw ang berda, maitim, kumikintab, parang bakal na nakaukit sa laman.
Hindi ako sinumpa, ani Nestor, binendisyonan ako para maging harang. Harang sa ano? Sa paglaganap ng lahi nila. May isa silang pinuno, patuloy ni Nestor. Hindi siya gaya ng kahapon. Hindi sumasalakay ng padaskon. Ubusan ang plano niya. Tao, tanong ng kawal ni Kapitana. Halimaw na natutong gumamit ng isip, sagot niya. At kung nakuha niya ang mutya sa katawan ko, mawawala ang balanse. Nais ka nilang agawin, hindi, nais nilang lunukin ito. Habang naglalakad sila pauwi, sa bawat kubo ay sumisilip ang mga matang puno ng pag-aalala. May batang umiiyak, may matandang nagro-rosaryo kahit walang pari sa baryo, may nagsisindi ng uling at dahon ng bayabas sa pag-asang mapalayas ang kasamaan. Ngunit alam ni Kapitana, walang usok na pipigil sa darating na gabi. Pagdating sa bulwagan ng barangay, ipinatawag niya ang lahat. Makinig kayo, wika ni Kapitana, ang kalaban natin ay hindi hayop lang, hindi rin tao, isa itong lahi na hindi natin nakita ng lantaran sa mga nakaraang taon. Marami ang gustong kumontra, baka lang mainit ang buwan. Hindi dapat tayo matakot ng sobra, pero tumayo si Nestor, tahimik lumapit. Kung hindi kayo maniniwala, huwag kayong lumabas mamayang gabi, huwag kayong tatayo kahit may kumatok. Takot, katahimikan, walang nang ahas sumagot. Sa kanyang bahay, inilabas niya ang ball na matagal nang nakatago. Sa loob nito ay isang kahoy na lalagyan, mga lumang tela, tapos isang balot na abaka. Binuksan niya yun, may laman na 3 bagay. Isang maliit na palanggana ng langis ng niyog at halamang pokpuklo. Habak na tansong bilog na may ukit ng ibon, lumang panyo na may mantsa ng dugo. Itinaas niya ang leleyan ng kanyang pantalon, may isa pa siyang berda sa hita, hindi pa aktibo, dahil iyon ay para sa huling laban. Lumubog ang araw, ang kalangitan sa Cagayan ay tila nilamon ng kulay kahel na mabigat at mapamahiin, walang batang naglalaro, walang kahit isang palayok na kumukulo sa apoy, lahat naghintay. Sa bahay ni Nestor, nakaupo siya sa banig, nakapikit, humahaplos ang mutya sa kanyang ugat. Hindi ito sakit, ito ay pag-utos. Tumindig ka, dumaan ka sa hangganan, lumabas siya, tangan ng talam, nilagyan ng langis ang puluhan, walang kasamang tao, walang naglakas. Wala man siyang sinabi, alam ng lahat, kung hindi siya lalaban, sila ang uubusin. Sa dulo ng taniman ng tubo, huminto siya, sapagkat naroon sila, 5 pares ng mata, nakapila, nakabaluktot, naghihintay ng senadoryas, hindi agad umatake. Isang matangkad na nilalang ang humakbang mula sa likuran ng mga aswang, manipis ang katawan, nakasuot ng kupas na barrow ng tao, ngunit ang mukha, putla, mahaba ang dila, at may ngiti. Ngiting walang kaluluwa, ngiting nang aangkin. Nestor, wika ng pinuno sa paos na tinig, hinahanap ka ng gabi. Ito ba ang gabi mo? Tugon ni Nestor. Hindi, sagot ng pinuno, ang gabi ay sa amin, at ikaw ang humaharang. Tumikom si Nestor ang kamao, ramdam niya ang galaw ng kanyang berda. Kung gusto mo ng daan, sabi niya, kailangan mo akong patayin. Ngumiti ang pinuno, huwag patayan, anong saysay kung mamamatay ka lang, gusto kitang damhin. Tumalon ang isa sa mga aswang mula sa kanan, pero mabagal sa mata ni Nestor, isang hataw, bagsak, isa pa mula sa kaliwa, napilayan. Ngunit hindi yun ang pakay ng pinuno, habang abala si Nestor, biglang umusad ang kanyang likod. May humawak, mainit, nanunood, isang aswang na ibang anyo, hindi pandigma, hindi kumakain, pangkuha. Narinig niya ang bulong ng pinuno, hindi ka pa mamamatay, pero may kukunin kami. Sa sandaling yon, naramdaman ni Nestor ang isang piraso ng berda sa kanyang likod, parang pinilas, isa lang, maliit, pero bahagi ng mutya, at bago pa niya mapatay ang humawak, tumalsik na sila paatros, nagsilbing usok, naglaho, sa gitna ng katahimikan ng taniman, naramdaman niyang hindi dugo ang nawala, kundi kapangyarihan. Simula na, mahinang usual ni Nestor, gusto nilang mabuo ang balat ko sa katawan nila, ngayon, hindi lang laban ang kaharap niya, pag-agaw ng pagkatao. Hindi pa sumisikat ang liwanag ng bagong umaga, ngunit alam ni Nestor, hindi niya pwedeng hintayin ang bukas,
ang pakiramdam ng nawawalang bahagi ng mutya sa kanyang likod ay parang butas sa laman na hindi dumudugo, ngunit naglalabas ng lakas. Hindi ito simpleng kapangyarihan, ito'y pader na unti-unti nilang binabaklas. Sa loob ng kanyang bahay, binuksan niya ang maliit na lampara at inayos ang mga gamit. Wala siyang oras para sa sakit. Ang hinahanap ng mga aswang ay hindi ang kanyang buhay, kundi ang kabuuan ng berde sa kanyang katawan, at kapag nakumpleto nila yon, mawawala ang bantay ng hangganan sa hilagang kabundukan ng Cagayan. Tumawag ng katok si Kapitana Salud, mahina ngunit mariin. "Nestor, buksan mo, hindi ako kalaban." Binuksan niya ang pinto, nakatayo si Kapitana, may dalang lampara, kasama ang dalawang kabataang bantay. "Nabalitaan naming nakuha nila ang isang bahagi ng balat mo. Huwag kang magpaikot," tugon ni Nestor, "sabihin mo na." Huminga ng malalim si Kapitana, may nawawala. "Sino?" "Si Lira." Nanlaki ang mata ni Nestor. Si Lira, ang apong tagapagbayo ng palay, ang natatanging bata sa baryo na hindi natatakot magtanong sa kanya. Siya rin ang minsang nagsabi, "Kung may halimaw mang darating, ikaw ang tatayo sa harap namin." "No." At isa pa, dagdag ni Kapitana, may nakitang mga yapak sa dulo ng kawayanan, malalaki, malalim, dinukot siya ng tahimik. Walang salitang lumabas sa bibig ni Nestor, ngunit may iba ang umigting, ang berde sa kanyang dibdib. Parang bantayog na hindi pwedeng iwanan ang nakahilig dito. Si Lira ay inosente, wala siyang laban. Kung nasundan siya ng mga aswang, may isa o dalawa sa baryo na nagbukas ng daan. May nagkanulo, bulalas niya, napalunok si Kapitana. "Hindi ko hawak ang lahat ng tao, may mga takot na handang makipagpalit ng buhay kapalit ng buhay." Tanda ng pagtatraidor sa kalagitnaan ng pag-uusap, dumating si Luis, isang binatang bantay na palaging naiinggit kay Nestor. Nakayuko ito, hindi makatingin. "Ako po, may nakita ako kagabi pero hindi ko sinabi kaagad." "Bakit?" matigas na tanong ni Kapitana. "May isang matandang lalaki, si Mang Ramil, may kausap sa gilid ng kawayanan, nakaputing damit." Nakayuko, hindi ko pinansin. "Akala ko, nagdarasal lang." "Tao ba o hindi?" sanggal ni Nestor. Hindi ko nakita ang mukha, pero nakangiti siya, at paulit-ulit niyang sinasabi, "Tatubusin niyo ako, di ba?" Kapalit ang bata, tumindig ang kilabot sa hangin. Tumayo si Nestor, kinuha ang talam, "Hindi ito puot, ito'y panata." "Nestor," babala ni Kapitana, "hindi tayo sigurado kung saan nila dinala ang bata." "Alam ko," sagot niya, "hindi sila nagtatago sa malayo, may pugad sila malapit, dahil hindi nila kayang magbitbit ng buhay na bihag ng matagal." "Bakit?" "Dahil sa ingay ng dugo." Nang gabing iyon, hindi na siya nag-antay ng buwan. Tumungo siya sa kawayanan sa gitna ng kadiliman. Bawat yapot niya ay sinasalubong ng lag-itik ng tuyong lupa at hampas ng malamig na hamog sa paa. Sa ikatlong hanay ng kawayan, napansin niya ang putol na sanga, sa pilitang daanan, sinundan niya ito hanggang sa may bahaging inaapakan ng mabibigat na paa. Doon, huminto siya. May mababang irit, hindi iyak ng tao, hindi ungol, pagpigil ng sigaw. "Lira," bulong niya, "ang kanlungan ng mga nilalang." Sa gitna ng kawayanan, may hukay na tinakpan ng mga naduraj na dahon. Binuksan ito ni Nestor. Lumulutang ang amoy ng dugo at dahon ng gabi. Sa ilalim, may sahig na putik at lubad. At sa gilid, isang anyo, nakabaluktot. Bata, si Lira. Buhay, ngunit may takip ang bibig. Nakaipit sa paanan niya ang isang nilalang, hindi kumikilos, tila nakatutok lang sa kanya. Isang aswang na taga-bantay, hindi pandigma, taga-salo ng katawan. Lumapit si Nestor, hinawakan ng patalim, ngunit hindi niya agad pinaslang ang aswang. "Hindi ka kumaing gaya ng iba," sabi niya, "dahan-daang mga ang halimaw, wala itong dila, putol." "Hindi sila lahat sabik sa dugo," bulong niya, "may mga ginawang kasangkapan." Tinanggal niya ang tali kay Lira, "Umuwi ka, dali." "Pero ikaw, sila, hindi ka nila pakay, umuwi ka habang kaya mo pang tumakbo." Tumakbo ang bata, umiiyak. Ngunit ang hukay ay lumalim pa, dahil nasa loob pa rin si Nestor.
Paglingon niya, naroon na sila, 5, hindi pandigma, hindi naglalaway, mga aswang na payat, nakasuksok ang mga kamay sa putik, parang nangunguha ng hibla sa lupa, at sa paanan nila, ang nakuha nilang piraso ng berda, itinatanim nila sa kanilang balat, isa sa kanila, nakapaghabi na ng kaunting bahagi, sa ilalim ng balat nito, kumikintab ang itim na ugat, kumatok ang buntong hininga kay Nestor, gusto nilang buuin ito, upang magamit din nila. Sa sandaling yon, kumislat ang natitirang berda sa dibdib ni Nestor, hindi na ito proteksyon. Ito'y galit, umalingaw-ngaw sa hukay ang malalim na tinig ng pinuno ng mga aswang. Kapag nakumpleto namin ang iyong balat, kami ang magiging bantay ng gabi, wala ng liwanag. Tinanggal ni Nestor ang tali sa balikat niya, kinuha ang habak. At kapag natapos ko kayong lahat, sagot niya, wala nang maglalakbay sa takip silim. Tumalo ng unang aswang, tinadtad ng talam, ang ikalawa, sinakal niya gamit ang haba, pinilipit hanggang sa hindi na gumalaw. Ngunit ang ikatlo, ang may berda, ang sumugod ng walang sigaw, tahasang sinugod siya sa dibdib. Tumuklo ito, hindi upang pumatay, kundi upang kumuha, bumagsak sila sa putik, sa pagitan ng hampas. Naramdaman ni Nestor ang pag-agaw, nakapasok ang kuko sa kanyang balat, sinusubukang hilahin ang mismong tinta, hindi ito laban ng armas, ito'y laban ng pag-angkin, at sa muling pagtayo niya, duguan, basag ang damit, ngumisi siya, hindi niyo alam, ako mismo ang berda. Sa kalaaliman ng hukay sa kawayanan ng Cagayan, nakatayo si Nestor na duguan, nakaharap sa mga aswang na nagsisikap habulin ang mutyang bordado sa kanyang laman, sa bawat galaw ng kanyang dibdib, kumikislat ang berda, hindi na ito simpleng tinta, isa itong buhay na nagpupumiglas, nag-uutos ng galit, nag-uudyok pumatay. Nakatayo sa gawing likuran ang aswang na may nagnanakaw na bahagi ng berda, ang ikatlong sumunggab sa kanya, sa braso ng nilalang, malinaw ang berdang kumikisap, hindi pa buo. Ngunit kumakapit na sa ugat, anak ng dilim, handang maging kasing lakas niya kung hindi niya ito mapipigilan. Huminga si Nestor, malalim, walang panginginig. Hindi niyo ako kukunin, mariin niyang sabi. Dahil ako mismo ang pagtapos ninyo, sa bawat tibok ng dibdib niya, may dumadaloy na init mula sa ilalim ng balat, tila sinulid na umiigting, ito ang mutya ng berda, nakahubog sa tatag, nakaukit sa laman niya mula pagkabata, hindi ito bigay ng dasal o aral, ito'y nagmula sa dugo ng kanyang lahi, mga bantay ng hangganan sa hilaga. Hindi alam ng mga aswang na bawat guhit ng berda ay hindi lamang panlaban, kundi hukay para sa sinumang aangkin nito. Kung kinakalaban niyo ako para maging kagaya ko, bulong niya, hindi niyo alam ang sumpa. Sabay-sabay silang gumalaw. Ang una, may bibig na waring piraso ng lanseta, sumugod mula sa gilid, pilit kinakagat ang leeg niya. Ang ikalawa, payat, mahaba ang galamay, nagtangkang gapyusan siya mula sa likod. Ang dalawa pa, nasa magkabilang sulok ng hukay, hinaharang ang daanan. Ngunit ang ikatlong aswang, ang nagtataglay ng kinuha nilang berda, nakatingin lamang, tila naghihintay, uhaw. Maingat, hinuhubog ng pagnanasa. Gumalaw si Nestor, hindi mabilis, hindi marahas, eksakto. Inundayan niya ng hiwa ang unang sumugod, napigtal ang labi nito, naputol ang panga sa tagiliran, hindi pa man nahuhulog ang katawan, inikat na niya ang patalim at isinaksak sa tagilirang nakapulupot sa likod niya, umagos ang dugong malapot, maitim. Ngunit habang pumapatay siya, gumagalaw ang berda sa aswang na nagtatago, kumikinang, lumalalim sa ugat nito. Bakit hindi ka sumasalakay? Tanong ni Nestor sa aswang na may berda. Dahan-daang ngumiti ang halimaw, walang ipit na pag-iyak, walang pag-alulong, pan ng katalinuhan. Dahil kapag napatay nila ako, sabi ng anyo, babagsak ang berda sa putik, at kukunin mo muli, pero kung ako ang pumatay sa iyo, ako ang magiging ikaw. Sa unang pagkakataon, umiling si Nestor, hindi mo kaya, mahinang sagot niya. Anong hindi mo kayang pasanin ang pader ng berda? Tumikim siya, tumulo ang dugo sa labi, akala mo kapangyarihan ito, hindi mo alam, paakit ito. Biglang sumugod ang dalawang natitirang aswang, waring nasugatan sa inip,
isa sa kanan, isa sa kaliwa, sabay. Tinanggal ni Nestor ang habak sa leeg, nilatag sa kanyang kamao, at humampes. Ang tunog ay parang nabasag na palayok, lumubog ang ulo ng aswang sa putik, nabaluktot ang leeg nito. Ang isa pang kalaban, nagtangkang umatras, ngunit huli na, sinunggaban siya ni Nestor sa dibdib, sinaksak ng patalim ng paulit-ulit, hanggang habang buhay ay walang makapagsasabing nilalang pa ito. Ngunit sa bawat hampas, humihina siya, parang hinihigop ang lakas mula sa kanyang mga ugat. Doon niya napansin ang Berda. Unti-unting naglalaho ang isang guhit, ang pinakamahalaga, sa may tagiliran niya. Ang ikatlong aswang, ang tahimik na nagmamasid, nakatayo sa tapat niya ngayon. Ang mga mata nito, nagbago, hindi nagutom, hindi naakyat sa laman. Ito'y tiyak na pagpapatuloy. Tingnan mo, sabi ng halimaw, ipinakita nito ang braso. Ang Berda ay halos buo na, kulang na lang ang huling guhit, ang guhit ng puso, at kapag ako na ang bantay. Anito, walang baryo, walang ilaw, walang bukang liwayway, dahil ako ang bagong gabay, ako ang pakikipagsundo. Itinaas ni Nestor ang patalim, kung ganun, mauuna akong sirain ka bago mo ilibing ang buong Cagayan. Mabilis na umatake ang aswang, halos parang tao sa bilis, ngunit halimaw sa bigat, sumalpok ang mga kamao nito sa dibdib ni Nestor, malalim ang tama, sumakit ang buto, umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Ngunit sa halip na umatras, lumapit pa siya, hinayaan niyang matusok ang gilid ng tadyang niya, habang pilit niyang isinusuksok ang habak sa leeg ng halimaw. Isuko mo, sabi ng aswang, hindi mo na kaya, hindi mo alam, ungol ni Nestor, ako mismo ang Berda. Sa huling segundo, kinuha niya ang natitirang patalim. At imbes na itarak sa kalaban, ipinako niya sa sarili. Ang sakripisyo ng tumusok ang bakal sa kanyang dibdib, napahiyaw ang aswang, sapagkat ang Berda, hindi tumatakbo palayo, kundi bumalik, pabalik, sa ugat ng pinagmulan. Nabaluktot ang katawan ng aswang, pumipigles, hindi, akin na ito, akin. Hindi, mahinang sabi ni Nestor, ito ay pasanin, hindi gantimpala. Kumislap ang lahat ng Berda, nagliwanag sa hukay, hindi sinag ng araw, hindi ningning ng bituin. Kundi sigaw ng dugo, sumabog ang hukay. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo sina Kapitan Salud at ang ilang bantay sa may kawayanan, may mga nakabulagtang bangkay ng halimaw, wasak, natutuyo, sa gitna ng tuyong putik, naroon si Nestor, nakaluhod. Buhay, ngunit ang kanyang balat, malinis, wala ng Berda. Nestor, bulong ni Kapitana, anong ginawa mo? Tumingin siya sa kawayanan, pinunit ko na ang pader. Wala na ba silang babalik? Babalik sila. Tugon niya, dahil wala nang mutya sa aking katawan. Tumingin siya sa baryo, kundi sa mismong lupa, sa dapit hapon, muling lumakad si Nestor, walang tinta, walang habak, ngunit buo pa rin ang kanyang titig. Dahil minsan, ang tunay na bantay ay hindi nakikitang nakaukit sa laman, nakatanim ito sa paghihiganti ng dugo.